Network Entertainment. So, anong sinasabi ng mga classmate mo nung nasa K-Zone ka? Graduate na ako noon. I guess yung first job ko, nag-freelance ako para mag-illustrate ng mga libro sa Foxbox dati. Pero yung first consistent na gig ko was yung sa K-Zone. Wholesome naman tong publishing. Yung mga book publishing. Oo, kasi sabi mo Fox eh. Medyo horror comics, ganun. Mga horror na mga palalim, padilim ng padilim at ibang kwentong lang lagim. Yun yung first book na na-illustrate ko. Title ba yan? Title yun. Galing ah. Sobrang nakakatakot yun pag nung sinabi ng tatay ko nung nasa deathbed siya dati. Sabi ko, ano sabi niyo dad? Sabi, yun yung una mong libro, di ba? Sabi ko, ay sus ko po. Mahal niyo pala ako, kala ko kinukuha niyo na ako. Mga Immortal, welcome to the Underpaid Podcast. I'm your host, Stanley Chi. Ito ang podcast na pro-employee para sa mga Immortal, wherein we talk about work-related topics in a light manner na parang nagkukwentuhan lang tayo. This is the podcast for the working class. At papakilala ko ang aking co-host na bago ng intro. She's a career coach, talent acquisition leader, at kaka-certify lang bilang CSRP. Ano yung CSRP? Ikaw mag-explain yan. Walang iba kundi si Zar de los Reyes, CSRP. O, di ba? Oo. Social, no? Mm-mm. CSRP, Certified Recruitment. Ay, mali. Ikaw lang makapag-explain yan. Hindi ko naman alam kung ano yung CSRP na yan. Certified Recruitment and Selection Professional. Ayan. Akala ko parang Photoshop CSRP. Photoshop, CS. O, din yung bagong Photoshop eh, CS. Tapos RP sa Pilipinas. Ganun. Seryoso ba yan? Alam mo, hindi ko na alam. Bahala ka sa buhay mo. Speaking of recruitment, Oh. when you're recruiting someone from the creative field, ano yung mga requirements ng kliyente mo kadalasan? Isa lang naman kliyente ko ngayon, di ba? Yung Oo. Upwork. So, di ba, I work directly for Upwork. So, ang Upwork, it's a global company. It's a Silicon Valley company. So, medyo strict kami sa creative field. Usually, may hinahanap silang style eh. Dapat, syempre, yung style is pareho nung style ng company. Syempre, hindi ka kukuha ng illustrator or creative person na, di ba, parang cartoonish yung mga ginagawa nila. Syempre, meron certain style. Depende sa hinahanap ng kliyente mo. Kunyari, cartoonish yung hinahanap, di yun ang hanapin mo, di ba? Oo. So, kunwari, di ba, yung branding ng Upwork, hindi naman pwede na yung mga dinodrawing mo, palagi mga ponies, gano'n, butterflies, di ba? So, may certain style na hinahanap. So, eto kasi, ang topic natin ngayon is sana all kumikita ng pera pagdating sa art. Sana all. Sana diba? all si Stanley Chi. Hindi na naman. kumikita ng malaking Hindi pera naman sa sa art. pagdodrawing ang pinagkakakitaan ko. Hindi lang naman. Iba-iba naman. Pero, ang mga, dati kasi mga old school na parents, sabi, walang pera sa fine arts. Huwag Can ka you define magganyan. art as in, what are we talking about? Mga comics, illustration, ganyan, pagiging graphic designer, art director, sa advertising, di ba? Ganun naman magsisimula yan eh. Magdodrawing ka sa bahay, tapos you want to be an artist, mag-attend ka ng mga workshop, sa umpisa, the parents would encourage, sige, tuloy mo yan. Pero pag nag-college na, naku anak, walang pera dyan. Or mag-architect ka na lang. Para may title kahit wala kang pera. Ganun, di ba? Yun ang sinasabi ng mga old school na parents. Actually, kasi yung anak ko, di ba, kaka-college lang. So, last year, napansin ko, kasi magaling siya mag-drawing. So, palagi siya nasasali sa contest. Yung mga peers niya with the same skill sets, nag-architecture. Yun ang pinush ng mga magulang nila. Oh, talaga. For some reason. Paano sila magbatian ng mga peers niya? Mga creative na Paano ba dapat? Alam mo yung anak ko, president ng comic book club nila sa Green Hills alam dati. Alam ko paano sila pag sige, nagkakabatian. paano? Eh di syempre, nag-a-appears. Kahiya. Ikaw lang tumatawa. Wala, inaasar lang kita. Pero kasi, maswerte tayo, Zar, kasi meron tayong mga guests na pwedeng pag-usapan
Yung paano kikita sa creative field. At syempre, share din nila yung journey nila kung paano sila nakarating sa ganitong estado ngayon. Oo, mga kilala pa naman to. Mga pinagkakakitaan. Ang pa-art-art. Simulan ko na ang katabi ko si Josel Nicolas, isang freelance illustrator, writer, contributor sa Esquire, Rappler, Basta Summit Media. Contributor yan, si Josel Nicolas. Storyboard artist din siya kay Eric Mati. Diba? So, 6 years siyang naging game art director. UST CFAD yan. Josel. Hello. Yan. Thank you so Wow, much for having galing. us. Hello. At syempre, ito, comics creator, writer, freelance designer, and editor, tsaka naging prof sa Ateneo. Wala mo, anong tinuturo? Ano? English. Yan, tawa. Seryoso ba? Oh, English. Ang layo nga kasi sa sa art eh. Kasi Kaya ako Arneo. natawa. Arneo eh. Magaling mag-English yung mga tao ron. Oh, so pakilala na natin. Tsaka yung ito yung comics niya naging indie film. Oh, wow. Oh, yung mascot. Papakilala ko na si Makoy Tang. Hello guys. Yun. Kita mo na, Galing. galing mag-English, di ba? Oo nga eh. I'm so happy to be here. Oh. Hello guys pa lang, parang nakala natin, welcome Sige to my nga, channel, mga ganun. huwag ka maging English Stanley Stanley, baka ma-judge ka. Nakakahiya eh. Oo nga eh. Oo eh. So, welcome Makoy and Josel. Hello. Oo, kwento nyo naman sa amin. Kasi, I'm sure na nagsisimula kayo, medyo naghanap din kayo ng connection sa industry ng comics o sa art. Paano kayo nagsimulang kumita sa pagdodrawing? Like art-related ba yung first jobs nyo? Ako hindi. Ang first job ko, nagdodrawing ako para sa K-Zone ng comic strip. Ginawa ko yung Doc Brick Scientist Problem Solver. Tapos, nung una 2 pages a month ako, tapos in-up nila ng 4 pages. Kasi Wow. nagustuhan nila yung strip. Tapos, yan. Okay naman yung kita doon. Parang, pwede ba magsabi ng numbers dito? Oh, pwede. Okay nga yun, Yan nga yung nagsabi gusto ka ng ng tao numbers Oo. eh. Magkano bayad sa K-Zone? Parang 4 pages, tapos 6,000 a month dati yun. Tapos parang okay na din ako para sa renta doon. Tapos eventually nag-apply ako ng work sa Comicasi, isang game company nung kasagsagan ng gaming bubble sa cellphone. Tapos naging yung art director doon eventually kasi pioneer kami. Kami yung mga unang empleyado doon. So tumagal din mga 6 years yun. Doon sa 6,000, gaano katagal mo nagagawa yung 4 pages na yun? Siguro sabi na isang week na din. Parang na hindi naman tutok. Parang every other day gagalaw-galawin ko. Pati kulay, ginagawa mo? Ilang Ano? panels yung per page? Siguro naka 6 panels grid ako usually. Pero minsan naman, syempre lalakhan mo yung isang panel. Ganun. So, hindi naman ganun ka-intensive yung work. Tapos na-enjoy ko naman talaga. Tsaka bata ka pa nun no? Like okay na talaga yung 6,000. Kakagraduate ko lang sa college. Oo. So, sakto lang. So, anong sinasabi ng mga classmate mo noon nung nasa K-Zone ka? Graduate na ako noon. I guess yung first job ko, nag-freelance ako para mag-illustrate ng mga libro sa Foxbox dati. Pero yung first consistent na gig ko was yung sa K-Zone. Wholesome naman tong publishing. Yung mga book publishing. Oo, kasi sabi mo Fox eh. Medyo horror comics, ganun. Mga horror na mga palalim ng palalim, padilim ng padilim at ibang kwentong lang lagim. Yun yung first book na na-illustrate ko. Title ba yan? Title yun. Galing Sobrang nakakatakot yun pag nung sinabi ng tatay ko nung nasa deathbed siya dati. Sabi ko, ano sinasabi niyo dad? Sabi, yun yung una mong libro, di ba? Sabi ko, ay sus ko po. Mahal niyo pala ako, kala ko kinukuha niyo na ako. Ano ulit yung title? Ano yun? Palalim ng palalim, padilim ng padilim, at iba pang kwento ng lagim by Beverly C. Ayos yun Parang Si naisip ko. Bebang to, si Bebang. Si Bebang. Ay, ano ba Mabait pangalan si ni Bebang? Oo, si Bebang Bebang. pangalan Oo. niya? Anong Ang nickname niya si Bebang. Bebang? Oo. Yun. Parang yung title na yun, maganda pa sabi kay Ralph. Oo. No? Magaling na writer yan. Tsaka Oo. tropa natin yan sa CCP. Ang bait ni Bebang. Oo. Sobrang naging supportive sa akin. Kaibigan nating Alta.
CCP, di ba? Mga teatro yan eh. Hindi naman tayo nag-guest dito. Iba yun, di ba? Iba yun, iba. Okay. Oo, yun. Ikaw naman, Makoy, paano ka naman unang kumita pagdating sa art? Diretso ako sa independent comics kasi bago pa, dati nung pawala na yung mga comics sa bangketa, so nung mga late 90s, early 2000s, tapos nagsimula, yung mga tao gusto magbasa ng comics, walang gumagawa ng comics. So meron mga tao na gusto lang nilang gumawa ng sarili naming comics. Gumawa kami ng sarili naming mga comics events para ibenta sila. Tapos, yun, doon ako nagsimula sa mga independent comics na events lang din. Nagtitinda ng sariling gawang comics. Ikaw rin nagpa-publish, gano'n? Self-published. Si Xerox lang namin. Photocopy lang namin sa yung short bond paper. Isi-stapler mo sa gitna. Tapos tutupiin mo. Comics na yan. Tanda Sa ko bagay, nung no? nag-meet tayo, nag-uusapan pa tayo kung saan okay magpa-print. Kung saan hindi tayo sisigawan ng photocopy. Mauubos yung toner namin Oo. sa ginagawa nyo. Ganun, re-reklamo sila DGR, nun. di ba? DGR. Bakit talaga? bakit naubos yung toner? Kasi maraming black and white. Hindi lang siya text. So, maraming shading, pag maraming shadows. Ba dapat di sila nagre-reklamo? Nagre-reklamo. Medyo bago lang kasi yun dati. Oo. Walang dati nagpapa-photocopy ng art. Mm. Papa-photocopy sila, libro, articles, Yeah. ganun. Pero art, mas maraming kailangan na toner. Kaya, ayan. Talaga, sinisigawan kayo? Hindi naman, nagre-reklamo Minsan lang. nagagalit. Oh. Saang mga lugar yan? Pwede nyo sabihin kasi malamang di nakikinig ng podcast yung mga yun. Nasunog. Sinunog ba? Sa UP. Shopping center. Talaga? Oo. Kasi sa UP yung mga unang events, Comic-Con nun. Okay. So, doon kami nagpapa-Xerox. Pero yun ang first job mo. Hindi naman yun ang first job mo. First job ko, sa tindahan. Tindahan ng tatay ko. Mm-mm. So, habang nagbabantay ako ng tindahan, nag-iisip ako ng gusto Ano kong yung i-drawing. tindahan ng tatay mo? Parang grocery. Hindi okay. tindahan yun, grocery yun. Grocery. Oo. Grocery as Tindahan in, ng groceries. ano to? Parang sari-sari store? Convenience grocery store? yan, Yeah, groceries. Parang, Grocery talaga. Oo. Okay. Mga Lianas o yung mga 7-Eleven. High top, medyo ganon. mga maliliit lang. High top, ganon. Mga family-owned. Ano pangalan ng Tatay ko grocery? Joe Maffer, kasi pangalan namin mga magkakapatid. Talaga. Nasa yung Joe grocery? Meron pa ang grocery Wala na, ngayon. sarado na. Mahirap i-pronounce yung pangalan eh. Joe Maffer, no? Joe Maffer. Oo. Hindi bagay. Hindi maganda pakinggan yung So, ano pangalan. ginagawa mo sa Oo. grocery? Nagbabantay lahat. Hindi pa ata uso CCTV nun siya Oo. nagbabantay. No? Bantay, nagde-deliver, nagsa-stock, nagre-receive ng lahat. Ayos ah. May nahuli ka na bang shoplifter? Ay, oo. Anong style Marami. niya? Merong mga creative na, merong mga grupo-grupo yun yung mga creative, yung mga buntis. Oo. Kasi kapag may sinaksak sila sa gitna ng legs nila, hindi halata. Lalakad sila, may dala silang mga tatlong malalaking lata ng gatas nakaipit sa legs. Wow. Hindi halata kasi buntis. Yun. Everything from that to yung mga bata lang na magbubulsa ng chocolate. Actually, kung ano mga man. bata. Modus pala yun. Modus, mga may Oo. nakatabang sa labas, may mga tao sa loob, grupo sila. O kaya lilituhin nila yung isang tao tapos susungkitin sa loob ng kwan yung nanakawin nila. Mga ganun. Yung takeaway ko today is mag-ingat ako sa buntis. Oo. Criminal yan. Hi, guys. We are the Eavesdrop Podcast. My name is Francesca. My name is Jelly. This is Delamar. This is Jude. What's up? Yeah, and we are inviting you to check us out, your fellow TPN podcast. And if you want to learn more about life, what's happening around us, you want to know about love, healing, this is the podcast you should be listening to. Eavesdrop, 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 eavesdrop. Sometimes we get drunk and do the show. Those are the fun ones. Like today, Ooh, why? Who's drunk? Like right now. you're red as a bug. Am I? Eavesdrop, please catch it. 4 hosts going crazy. You'll have fun. You'll cry. Everything else. So please check it out. The Eavesdrop. Only on the Pod Network. So kayo, marami kasi nakikinig sa atin na nag-opisina pero yung passion nila nasa creative field. Marunong mag-drawing, di ba? Mahilig mag-comics, nagsusulat.
Ano yung papayo natin sa kanila? Well, sobrang iba na ng panahon ngayon kasi dahil sa internet, social media. Mm-mm. Pwede kang mag-drawing lang sa spare time mo, post mo sa Twitter, tapos kung naka-build ka ng following, ayun na, ikaw nalalapitan ng mga offers, ikaw nalalapitan ng kwan. May mga taong ganun nagsimula lang sa internet. Baka si Toto Madaya. Libreng Comics. Libreng Comics. Diba yun? Nag-start. Mm. Tapos si Manix Saber, rockstar siya. Tapos nag-sideline siya ng comics. Si Manix naman, Ano started siya? out as a cartoonist talaga. Tapos yung banda niya, yun yung sideline. Tama. And yung exposure niya sa dad niya kasi si Jess Abrera Yeah. tatay niya, di ba? Ano ba si Jess Abrera? Editorial cartoonist ng Inquirer. Talaga. Siya Alam mo gumawa kay yung Guyito. si Guyito, yung Kalabaw. Siya yun. Siya yung nag-drawing Okay, noon. well, Manila Bulletin girl Oo. ako kaya, sorry, di ko alam. So, Ang advice ko siguro sa mga taong like kunyari napako ka sa time mo, di ba? Pumili ka ng mga short strips na gawin like 4 panels, 1 panel, ganun. Tapos gawin mo siyang habit instead of obligation, di ba? Parang baka bago ka matulog, drawing ka konti, ganun. Try to make everything as easy for yourself para makapaglabas ka ng creativity. Kasi hindi naman necessarily dapat buong araw maibuhos yung sarili mo doon. Kasi kahit ako din naman, hindi mo nagdodrawing buong araw. Lalabas ako mag-grocery. Mali. Magnanakaw. Hindi mo magnanakaw. Pumunta sa Maglilinis grocery. ng bahay. Ganun. Like hindi naman you're not less of an artist just because hindi mo magugol yung buong time mo doon. Yan. Yeah. May mga nakakausap ako mga gustong magsimula o pumasok sa arts, sa comics o ano man. Tapos ang sabi nila, di ko pa nasusubukan gumawa ng kahit na anong comics. Pero kung gusto kong gumawa ng 500-page space opera epic, mahirap yung ganong klaseng jump na diretso ka agad sa mahirap. Parang Simulan mo sabi muna sa mo madali. magbabike, gusto mag-mountain climbing tapos Everest agad. Diba? parang Pwede ganun. namang Pace mo yung sarili mo dapat. pacing lang talaga. pwede naman simulan mo sa Taal. Actually. Why not, no? Simulan mo sa flyover. Yun. At saka yung mga social media, na dami social media stuff ngayon, di ba? So, gamitin mo yun as a marketing tool. Like Yes. what you said earlier na yung mag-post ka sa Twitter, build ka ng following. And kahit hindi ka mag-build ng following, at least nakikita ng mga tao kasi portfolio mo yun eh. Yeah. Okay. Tanong ko lang, kailan kayo sineryoso ng mga peers ninyo as artists? Atong point, ikaw, Josel, kailan ka sineryoso? Ng mga peers, as Oo, in... mga peers. Kasi yun ang minsan ng the people that would support you muna, yung mga di mo Oo. kilala. Oo. Kailan ka sineryoso ng mga peers, ng mga kamag-anak mo? Nung nag-shift ako galing medtech, sineryosong yung ng tatay ko na sabi No niya, choice. sabi niya, papayagan kita mag-fine arts, pero sa loob-looban ko lang, gusto ko sana doktor ka. So, para ever since, trinay ko namang pagbutihin yung binigay na sa aking opportunity. Trinay kong makapasok sa mga anthology, mga sulyap, ganun. Talagang pinagbuti ko kasi sobrang gusto ko mag-comics. So, bale nag-start ako 2006, second Comic-Con. 2005 yung first Comic-Con. Tapos na-meet kita 2007. Ganun. Tapos, parang ever since kasi parang commenter ako sa vlog ni Sir Jerry Alangilan. Tapos sumali ako dun sa mga forums niya. At forums mo, Indie Comics, Indie Comics Complex. Tapos comment ako doon. Tapos parang ako yung batang asungot doon na kung ano-ano sinasabi. Ano yung mga sinasabi mo ron? Nakakadiri. Sabi ko, ano po yung magandang pakinggan na jazz album? Mga ganun kadiri bagay. Mema lang Akala ko itatanong mo, paano mag-drawing ng 500 pages na space anthology na comics? Ganun. Kayo, Sir McCoy, kailan mo na-feel na, mukhang siniseryoso na nga ako ng mga tao sa paligid ko bilang artist? Ako mababaw lang naman akong tao eh. Nung unang beses naman nakarinig ako ng feedback galing sa kapwa artist. Sabi niya, maganda yung gawa mo. So, yun na yun. Pero siguro ang feeling ko talaga na
respectable na yung ginawa ko. Nung may nag-offer na i-adapt yung comics ko sa isang short film, yung ang mascot. Ito yung mascot. Mm. Oo. Yun, nung nilapitan Galing, ako no? ng mga ano. Naalala ko yung si Ketchup talaga yung Si bida Ketchup ron is heavy, Naka-mascot siya Si Alessandra De Rossi. Sumasayaw-sayaw. Actually, to be recognized yung ma-publish yung comic book mo or artwork mo or yun nga, magawa ng movie. Big deal yun kasi ang dami mong competition eh. Parang, malaking karangalan yan sa comics industry kasi yan ang pangarap ng bawat komikero. Mhm. Di ba? Mm-mm. And dahil sa pinag-uusapan na rin natin yung comics, balita ko meron kayong event na gagawin. Mhm. Oo. Bale, may sinimulan kaming mga friends ko, si Kevin Valentino, sila AJ Bernardo, JP Palaban, saka John Samar, at saka iba pang tao sa San Pablo, yung Seven Lakes Comics Festival. Nandun din si Lyle Belisola. Magaganap siya May 11 sa Casa de San Pablo. Isa siyang comic-centric comics event. So, parang redundant. Tapos, madami doon mga lalabas ng mga bagong comics. Magko-comics reading doon si Makoy at saka si RD ng school run. Tapos, meron doon comics workshop. I-release doon yung posthumous na comics collab namin ni Sir Jerry. Papakita ko yung preview noon. Parang yun yung last script na nagawa niya bukod sa Rizal yata. Amazing Dr. Rizal. Pero yung sa amin parang siya, apocalypse na story. Tapos, ayun, sana makadalo kayo. Ganun. Sundan yung social media sana namin. Bakit sa San Pablo? Nandun kasi, nakapartner kasi kami sa Comicero Comics Museum. Yun yung sinumula na Comics Museum ni Sir Jerry. So, ang plano namin doon, meron doon talk si Randy Valiente about the history of comics na Gasi Publication. Pagkatapos ng attend ng talk niya, meron kaming shuttle na pupunta dun sa Comicero Comics Museum para tingnan ninyo. Parang kung gusto nyo mag-day trip before Mother's Day, gano'n. Tsaka yung mismong lugar maganda. Parang tourist Maganda spot yung siya, lugar. di ba? Oo, kaya Seven Lakes, no? Kasi may Seven Lakes yung area. Maganda siyang day trip, tapos pagkaan ng... Ano yun? Kailangan mo, day trip. Ilang hours ba papunta sa San Pablo? Mga 2 hours lang naman siguro kapag nag-bus ka. Ganun. Pero yung focus din namin is sana yung mga taga South sa Laguna, ganun, Cavite, Dumalo. Ganun, para malaman nila may comics din. Ang cool naman ng vibe nun. Oo. No? Parang comics retreat. Para siyang Oo. para siyang Comic Con na nasa San Pablo. Oo. Diba? Oo. Ang cool nun kasi pupunta ako sa San Pablo dati. Mm. So, medyo artsy, no? Sa San Yeah. Pablo. Oo, tapos ang ganda ng mga bahay doon. Oo. Okay. So, paano nila kayo pa-follow? Ano yung mga social media accounts ninyo? Pwede nyo i-follow sa Josel Nicolas Comic sa Facebook. Tapos meron kaming podcast ni River Cruz at saka ni Steven Sagad. Ang pangalan ay Galingan Mo Naman Podcast. Nasa social media din yun. Sundan nyo lang din sa Spotify. Ikaw naman mo kayo. Ako, comics ni Makoy sa Facebook. May Instagram ka? Wala. Bakit? Kasi, ewan ko, tinatamad ako. Di ako masyadong, Hindi ka ma-social media. di ako masyadong ma-social media. Ano pala pwede, promote ko lang yung book ko, Windmills Bearings, pinublish ng UST this year. Sana bilhin ninyo. Bumili kayo ng tigda-2. Magkano ba yun? 500 pesos lang para lang yung Jollibee. Pero makapal. Laki nun. makapal yun. Sobrang Makapal? solid nun. Ganun. Di nyo nga kailangan basahin. Tukol Bilhin saan? nyo. Tukol saan yung windmills? Tungkol siya sa college life ko at yung sa dulo may breakup doon tungkol sa first girlfriend ko. Touching siya. Talaga? Autobiographical na Na work siya. Oo. pero bearing siya kasi ang character mo bear. Oo. Akala ko yung bearing sa Alam naman Sa- ng ex-girlfriend sa mo. factory. Oo. Alam niya yan, pinagpaalam ko yun. Yung sabi sa nanay ko, sabi ko, nasa bookstore na yung libro ko. Tapos binasa niya yung comics ko. Tapos sabi niya, alam ba ni Mimi to? Hindi ko makakasuhan. Sabi ko, thanks ma. Ito yung pangarap ko. Nakakatawa kasi masama ba yung nakalagay doon? Ha? Masama ba yung nakalagay doon para sabihin Oo. ng nanay mo na Wala hindi ka naman. makakasuhan? Hindi, wala. Nag-break up lang kami. Ay, Tapos totoong solo pangalan na. ba nilagay mo? Oo, Mimi Johnson. Hi, Mimi. American ba siya? O ano? Phil-am siya. Nasa States na siya. Hindi ka nakakasuhan nun. Nandun na pala eh. Okay na. Safe na. Dahil siyang Safe na. habol, oo. Supportan natin yung event nila Josel and ni Mokoy at Zar. Mm. Saan ka ba nila pwedeng i-follow sa social media?
Syempre, first, LinkedIn. So, punta kayo linkedin.com. Nandun yung profile ko, Zardelis Reyes 1. Sa TikTok, meron ako My Other Office, PH. Meron mga tips doon on how to be interviewed, how to answer interview questions, at marami pang iba. Personal ko, pwede nyo rin i-follow sa TikTok. Zardelis Reyes 1 rin sa TikTok. Mga ano naman yun, mga drone shots yun. Puro mga drone shots, Wow. photography. Medyo nagsastart ako mag-drone. Nag-improve na nga ako eh. So, kung gusto mo makita ng drone shots, ng kung ano-anong beaches, edi, ayun, punta kayo dun sa profile ko. Okay, like and subscribe mga Immortal ha. Join the Discord group. Meron tayong Facebook, meron tayong Instagram. Tapos i-share nyo ng i-share at nasa YouTube po ang video podcast natin para makita nyo kung ano yung mga itsura namin, yung Yeah. mga damit namin, di ba? And Tapos mag-comment, di ba? Mag-comment Oo. kayo doon sa YouTube kasi nakaka-reply kami doon eh. Yun ang beauty ng YouTube. Oo. Also, follow Suplado Motors. Yes, Suplado Motors at ako sa all social media accounts ko, Stanley Chi. Mm-mm. At kung kayo ay walang ginagawa sa May 18, meron akong meet and greet with the underpaid listeners at stand-up comedy show rin. Show ng ina mo. Kasi Mother's Day ano yun eh. Yeah. Mother's Day na special. May 18, Sabado ng gabi, alas 9 pala. Hindi, alas 8 na kayo pumunta para may mga upuan kayo, no? Sa Wicked Dogs BGC. Show ng ina mo. At saka For may tickets, special guest, di ba? Oo. comedymanila.ph. May special guest. Oo. So, may mga clues naman sa title and everything else, pero may special guest. Mm. Yun. Ang poster namin napakaganda. Ang nag-drawing si RD Aquino. Si RD. Oo. Ako collab siya ni McCoy dun sa comics nilang School Run. Tungkol sa mga zombies na kumakain ng mga bata. At saka Aswang High, di ba gawa mo with Talaga? Silent Hill? Oo. Babasahin rin ni RD. Bakit Ang saya-saya niya. School Tapos- Run, zombie, tapos Aswang High school na. High school. Ibang libro naman yung Asawang High. Nag-graduate na yung mga zombie, naging aswang na sila. High school na yung mga... Magkaibang libro yan. Aswang. Ito yung mga nagiging aso, di ba? Hindi, Ano? depende yun. Interesting actually kasi nga nung sinulat ko yung Aswang High, may mga tao na nagsasabi na specific na klase ng halimaw ang aswang. Oo. Yung nagiging aso nga. Pero Oo. lumaki ako, ang aswang parang iba-ibang klaseng Oo. ang manananggal aswang, Mm. ang Ganun. So, Tikbalang parang aswang. ika-classify mo yung manananggal as aswang? yun nga, parang general term lang siya. Para yun yung kinalakihan ko. May iba na nga aswang ng shota, ganun. Dali lang. Aswang yung pupunta sa bubong. Yun rin. Tik-tik yung Ah, okay. kumakain ng, Oo. ng Buntis. Pagnanakaw. ng- Tik-tik ba yun? Tik-tik. Parang yung... Saan mo pinanggagamitan yung bawang? Aswang. sa vampira. Oo. Hindi ko sigurado yun. Hindi naman effective yung bawang eh. Lahat naman ng horror lahat ng bahay may Nadala ko bawang. ng buntis sa nanay ko nung bata ako. Kasi panganay ako. Naglagay ako ng bawang sa mga bintana. Bakit? Para hindi Kasi pumasok. parang hindi pumasok yung mga Yung tik-tik, tik-tik. yung aswang. Saan ka ba nakatira? Ay, alam mo yung Sa Quezon City. Meron ba aswang sa Quezon City? Yung bahay kasi namin, wood. So, madaling makapasok yung aswang. Ah. So, ang dami kong nilagay na bawang. So, yung mga kapatid ko, hindi dahil sa akin. Sinaswang na. Baka patay na kayo o ano, di ba? Di ba sinasabi nila madaming aswang sa Siquijor? Mm. So karamihan ng aswang ba Bisaya? Yun yung ibig sabihin. Siguro. Malay mo naman na nasa Manila na sila. Nagtatrabaho. diba? Kasi di ba yung cost of living? Oo. Kasi mas may opportunity dito. So yung mga ibang aswang nasa Manila na. So, mas maraming tao dito Mm-mm. kesa dun. O, di ba? Guys. Marami O, makakain. di ba? Mas maraming makakain dun Ang sa... ganda ng episode na to. Ang talagang usapan namin, may pera ba sa pa-art-art, napunta sa shoplifting, pagnanakaw sa grocery, iba't ibang estilo, mga modus. Aswang. Tapos ngayon naman, pinag-usapan namin mga iba't ibang klase ng aswang. Pero eto na lang. Sige, balik tayo doon sa topic. bago natin i-end to. Nabuhay naman kayo dun sa pa-art-art nyo. Nabuhay ba yung pamilya nyo? I will say, hindi directly sa paggawa ng comics ko, pero lahat ng skills na natutunan ko sa paggawa ng comics, pag-layout, illustration, nagamit ko sa mga lucrative na bagay like art director, storyboard sa sine, sa commercial, ganun. So, technically, maganda siyang practice para ma-practice mahasa yung iyong pagbilis ng drawing, Oo. pag-ayos sa design, ganun. Pero walang direct na money from
comics na magiging enough para buhayin ka. Mm. Like, more maganda siyang on a supplement. passion Oo, project. passion talaga. Medyo hobbyist yung industry na Mm. very passionate na hobby. Mm. Kung ikaw ang tanong, may pera ba sa art? Nasa tao pa rin yun eh. Oo. Kung talagang masipag ka, talagang at may talent ka talaga at mahusay ka, kaya mong kumita ng pera sa art. Pero hindi siya madali. At saka specifically sa comics. Kung sa comics lang, unfortunately sa Pilipinas hindi ka mabubuhay sa comics lang. Kasi yung industry natin hindi pa kayang suportahan yung mga artist, writers ng as is lang. Pero kumita ako sa corporate comics. Like, may pera dun sa corporate comics. Pero hindi siya tungkol sa aswang. Sa election yan, sa election. Election. Wala Diba? kayong kita sa election. election. Magkano binayad sa'yo ng politiko? Hindi ako sa Kung election. nanalo. Hindi ako sa election kumita. Pero gumawa para sa coal, sa oil, mga bagay na hindi ko kinakatuwa okay. na ginawa ko. Pero wala minsan trabaho talaga eh. Kailangan flexible, Oo. adaptable, ganun. Yun. Makoy, magkano kinita mo sa indie film? Saka ano napala mo ron? Interesante. Doon sa indie film, dahil nga indie film siya at wala siyang budget, winave ko yung bayad ko. Mm. So, kinontribute ko na lang doon sa production budget yung dapat na ibabayad sa akin. At saka pati yung mga ibang artista doon, si Ketchup Eusebio, si Alessandra De Rossi, yung mga bayad nila, winave din nila, binigay din nila sa budget. So, yun. Pero, sa mga, kung sinuwerte ka at may offer sa'yo may i-adapt yung gawa mo, kailangan alam mo yung rights mo na kung ano yung mga pwede mong ibigay sa kanila ng libre, ano yung pwede mong ibigay sa kanila ng may bayad. Kailangan pag-usapan nyo na maayos. Maganda nga kung meron kang makausap kang lawyer. Sigurado ako yung 13 adaptation ng Netflix, dumaan sa maraming lawyer yun on both sides. Yeah. So, yun. Number one, kung wala kang pumasok sa creative arts, alamin mo yung rights mo bilang creator, pagtanggol mo, kasi maraming mga tao na susubukan kang i-take advantage. Mm. So, yun. Ayun. So, Ayos. kita mo na, oh. Kaya nagsara yung grocery eh. Napunta sa pelikula yan. Pero kung joke ako, lang, joke kung ako gagawin kung may book ako or comics, tas gagawing movie, okay lang naman eh. Okay lang naman, no? oo. Pero, Kasi, paano mo may immortalize yun, di ba? Yeah. In a way. So, at saka legacy na rin yun sa mga kids niya. oo. Oo, di ba? Lalo na si Makoy, mayaman. Mayaman si Papa. Sobrang, Arnian. sobrang nakakamangha yung bagay na inisip mo lang, tas mapapanood mo sa screen na yung sobrang saya. Oo, Yeah, yun. dapat alam mo rin naman yan, di ba? Oo naman, Dahil, alam. meron ka ring mga ganyan. Oo, so sa mga immortal na nakikinig, sana na-inspire kayo sa mga kwento ng aming mga guests ngayong araw na to. Si Makoy, maraming salamat. At Josel, maraming salamat sa Thank you. pagkatuloy dito sa Salamat. Underpaid. At kung kayo man ay nasa creative field, may mga gusto nyo mag-comics, gawin nyo lang. Kasi kung hindi nyo gagawin ngayon, kailan pa? Tama. Oo. Tingnan nyo si Stanley, mo. Kung masaya ka naman kayo dun sa nakikita nyo ngayon, Kita nyo hanggang ngayon, di pa rin ako mayaman. ano naman, Hindi, joke lang. nabubuhay mo naman sarili mo kahit papaano. Tama yung sinabi ni Makoy. Nasa sa tao yan. Kung gusto mong kumita, kung ayaw mo. Kailangan masipag ka rin, madiskarte. Magbenta ka ng sticker pack. Oo. Para pak na pak. There you have it, guys. For Makoy Tang, Josel Nicolas, Zardos Reyes, I'm your host, Stanley Chi, and this is the Underpaid Podcast. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.